Kamusta, mga ka-wisdom? Welcome back sa ating channel. Sa mundo ng negosyo, napaka-importante ng tiwala at integridad. Pero paano kung masira ito dahil sa pandaraya? Ano nga ba ang parusa sa mga gumagawa nito, hindi lang sa mata ng batas, kundi maging sa mata ng Diyos? Yan ang aalamin natin ngayon. Kaya't samahan na niyo ako hanggang dulo. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, maraming pwedeng ikaso sa isang taong nandaya sa negosyo. Ang pinakakaraniwan ay ang estafa o swindling sa ilalim ng Article 315 ng ating Revised Penal Code. Ang estafa ay ang panloloko sa kapwa para makakuha ng pera o ari-arian. Halimbawa, kung nagbenta ka ng produkto pero peke pala ito o di kaya'y nangako ka ng serbisyo pero hindi mo naman tinupad matapos magbayad ang kliyente, yan ay malinaw na estafa. Ano ang parusa? Depende sa halaga ng nadaya. Kung malaki ang halaga, maaaring pagkakulong ng ilang taon o di kaya'y habambuhay na pagkakakulong kung ito ay large-scale estafa na kinasasangkutan ng maraming biktima. Bukod sa kulong, kailangan ding ibalik ang perang nadaya at magbayad ng danyos o damages sa mga biktima. Malaking perwisyo talaga, di ba? Mayroon ding mga kaso sa ilalim ng batas pambansa bilang 22 o ang anti-bouncing check law. Kung nag-issue ka ng tseke bilang bayad pero alam mong wala itong pondo, yan ay isang krimen. Ang parusa rito ay pagkakakulong ng 30 araw hanggang 1 taon o multang doble ng halaga ng tseke o pareho, kaya mag-ingat sa pag-issue ng tseke. Bukod pa riyan, mayroon ding mga kaso para sa falsification of documents. Kung pineke mo ang isang kontrata, resibo o anumang opisyal na dokumento para makapanlamang sa negosyo, may katapat din itong parusa na pagkakakulong at multa. Kitang-kita natin na seryoso ang batas pagdating sa pandaraya. Pero higit sa batas ng tao, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Malinaw na kinokondena ng Biblia ang anumang uri ng pandaraya at dishonesty. Sa Levitico 19:11, sinasabi, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magsisinungaling o magdaraya sa isa't isa. Direktang utos ito mula sa Diyos na iwasan ang panloloko sa ating kapwa. Sa negosyo, ito ay nangangahulugang pagiging tapat sa ating mga produkto, serbisyo at transaksyon. Sa Kawikaan 11:2, mababasa natin, kinasusuklaman ni Yahweh ang madayang timbangan, ngunit sa tumpak na panukat siya'y nalulugod. Ang timbangan dito ay sumisimbolo sa lahat ng aspeto ng negosyo. Kung dinadaya natin ang kalidad, ang presyo o ang sukat, hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Gusto niya ang patas at tapat na pagninegosyo. At sa Kawikaan 20:17, isang babala ang sinasabi, masarap ang pagkaing nakuha sa pandaraya, ngunit sa bandang huli, bibig mo'y mapupuno ng buhangin. Maaaring sa una ay parang panalo ka sa pandaraya, mabilis ang kita. Pero ang anumang nakuha sa masamang paraan ay hindi magtatagal at hindi magdudulot ng tunay na kasiyahan o pagpapala. Parang kumain ka ng buhangin, walang sustansya at mapait sa huli. Ang ultimate na parusa sa panloloko ay hindi lang pagkakakulong o multa. Ito ay ang pagkasira ng iyong reputasyon, ang pagkawala ng tiwala ng mga tao at higit sa lahat ang pagkasira ng iyong relasyon sa Diyos. Ang integridad sa negosyo ay hindi lang isang legal na obligasyon, kundi isang spiritual na responsibilidad. Ang tunay na tagumpay sa negosyo ay hindi nasusukat sa bilis ng pagyaman, kundi sa kung paano mo ito pinatakbo ng may katapatan at paggalang sa kapwa at sa Diyos. Ang pagpapalang nagmumula sa matuwid na paraan ay mas matatag at pangmatagalan. Kaya, mga ka-wisdom, laging nating isapuso at isabuhay ang katapatan sa lahat ng ating ginagawa, lalo na sa pagninegosyo. Tandaan, ang batas ng tao ay may parusa, pero ang batas ng Diyos ay tumitingin sa puso. Sana ay may napulot kayong aral sa ating talakayan ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang usapan. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli,